Pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Mga balita ng impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagbitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ng sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Maupay nga oras ng kasangkayan ay amon ika-23 na edisyon ng Season 2 ng Agenda 8. Salamat ang inyo padayon na pagtutok kini nga programa. Ako, Frederico Meres. Daman ang mga sunod-sunod nga panitabuyan na nga naglabayng semana nga nakatagin ayat ha presente nga administrasyon. Patapod ang gobyerno yan na nga inaadahalabaw nga tanan nga sitwasyon nga namdam nga ig-iya ang katawhan para mga katalwasan hini nga mga ayat haapon. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada semana ng edisyon ng Agenda 8. Kan permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda 8 ini masusundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini hi Jane Sanyanugay, ini an iyo Agenda Hautso, Year 2. Agenda Hautso. Malnutrisyon ang gintutukan mapihuban ng probinsya ng Northern Samar. Adan report ni Eileen Diaz ng PI Northern Samar. Damo ang mga pitad na ginbubuhat sa gobyerno probinsyal, kasugbong ang gobyerno nasyonal, ang iba-ibang ahensya nga non-government organizations para mabatunan problema pagtaga-nutrisyon sa bugos nga norte sa Samar. Naibaruan kad Miss Hannah Abigail Bautista, ang Provincial Nutrition Action Officer Designate nga sa kamay
mahayaan nga panahon ang Norte San Samar ada pirmi sa bawbaw sa nyaon pinakaitaas nga kaso sa malnutrisyon sa Rion 8 tungod sa damo nga mga rason kaapi na sini ang paghagrayo sa mga lugar ngan diri natututukan nga paghatag sin bulig ngan pagpasa sin diri tuang nga report. Didesan pakighurimang raw kan Miss Bautista na ibaruan nga 14 sa 24 nga bungto sa probinsya inaada san ilarom san bulig san Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project o PMNP inisyatibo san gobyerno nasyonal maging papangunahan sa DOH ang panuyo mabuligan nga mabaton ang malnutrisyon nga mapaubos ang kaso sa stunting sa kabataan labi na didto sa mga vulnerable nga komunidad. Sa PMNP kasi ma'am, ang kantrag yung basihan is an aton data sa nakalabay na nga mga tuig. So based sa nakalabay na mga tuig 2015 or 2018 dito po nira nakitaan nga ito na 14 amon may mga hataas nga kaso sa mga malnutrition na bata, especially natong stunted na kabataan. Adton mga bungto naman nga diri kaapi o nahisulod san PMNP mao naman ang gintututukan san gobyerno probinsyal ngani sugad ni Bautista sa diri pala maiha nga panahon an nga tanan nga barangay sa bungto San Alid nakakarawat sa anthropometric tools set of height board ngan calibrated weighing scale. Ang province of Northern Samar, sayo po iton siya na funded, budgeted by the province of Northern Samar ang paghatag naton mga anthropometric tools. So last month, naghatag kita sa Allen. So each of barangay may ada po one set of height board and scale na calibrated po. So nakanto po kami ni Doc Au during turnover po since ito na aton mga equipment. And All barangays ano? yes, all barangays po gintatagan. And bali non-PMNP lat po an aton gin priority since si PMNP may lugaring po sira nga budget on that anthropometric tools. So part of the Nutrition Month celebration ni province, amo po ito niya na am gino-work out with the other non-PMNP na mga municipality na mahatagan lat po naton sin set of height board and scales. Sa liwat nga programa sa gobyerno ang hugot nga pag-implementar sa first 1,000 days nga ginbubuhat sa mga barangay pinaagi sa barangay health workers ng barangay nutrition scholars. Pre naton mga barangay, naton BHW and BNS. In fact, may ada po yun sira mga tatawag nga mga monitoring, mga pregnancy tracking sa naton mga burod. And then may mga good practice lat po ini nga aton mga munisipyo, no? So early detection of pregnancy, so an pag mayon sa rin susugad nga maritesan, no, nga kailangan maaraman dayon nira kung sino ang burod san kanra barangay para early catchment dayon sa naton first 1,000 days and also sa aton antenatal care check-up. And sa RHU, sira po lat sinsini, sa ulat po naton nga kaupod sa naton paghatag sa mga intervention sa naton first 1,000 days na kabataan. So mostly po talaga ang nangunguna sinsini to implement is the help po on the municipal ay naton sa mga barangay na mga volunteers. Resulta sini nga mga intervention nga programa sa diri pala maiha nga evaluation sa Nutrition Council na ibaruan nga naghamubo ang stunting nga mga kaso sa probinsya kung ikukumpara sa mga naglabay nga tuig. Pero dako ang mahibubulig sugad ni Bautista kung establisado ang mga nutrition offices sa mga burbungto para gud matututukan ang programa pagtaga nutrisyon. Actually, ang kailangan po talaga mo is to siguro establish a nutrition office starting lot from our barangay, municipal, kasi most of the nutrition action officer is just a designated. So may ibalat po sila nga function. So diri ladan ay pagka municipal nutrition action officer. So para good matutukan an ato nutrition problem, much better na may ada po talaga established nutrition office, may ada mga nutrition staff na makakabulig pag-implement sa naton program. And then by that mahihinay-hinay na ma-monitor and up to the barangay level naton na mga intervention na ginahatag. Kasi as of now, ako nakikita talaga from the
barangay, municipal up to the province, makikita ta talaga nga kulang talaga naton manpower in implementing the nutrition program. Kasumpay naman sa pag-obserba sa Nutrition Month celebration sa kada bulan sa Hulyo, ginpahamtang ni Bautista ang magkaduradilain ni mga burhaton sa kada bungto nga niya tanan ini nakaangklas ang tema sa pipan, sama-sama sa nutrisyon ang sapat para sa lahat, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Hikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, kini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda H8. 5 nga graduating scholars sa Biliran, binipisyaryo ang bagong Pilipinas Scholars Program. Ang detalye hini nga balita ay gahatag ni Rodrigo Victoria, ang PIA Biliran. 5 ka-graduating college students gikan sa Barangay Santo Niño sa Naval, Biliran ang nakarawat og tag 20,000 ka pesos ng educational assistance ubos sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Ang maong ayuda maabot sa hustong panahon alang sa mga estudyante nga nangandam sa ilang on-the-job training, thesis ug uban pang graduation requirements. Si Rosalyn Bagunas, usa ka tourism management student sa Biliran Province State University, miingon nga gamiton niya ang kwarta alang sa iyang OJT sa Manila, lakip ang pamasahe, kapuy-an ug ubang kinahanglanon sa pagbansay. Pero po na madawat na mo kaya ako po siyang gamiton for OJT purposes po. I'm very thankful po sa assistance kay makahelp po siya sa OJT since wala po ko kanang scholarship na madawat. Tas dako siya nga matabang kay layo-layo man ko mag-OJT. Thank you po kayo. Samtang si Fritz Jean Torres nga nagkuha og early childhood education, mipahayag nga dako ang tabang sa ayuda alang sa pagpalit sa field study books o teaching materials isip pagpangandam sa iyang student teaching. Kani nga kwarta nga akong nadawat or madawat karon kay ako ni gamiton para sa akong FS 1 and 2 which is the field study 1 and 2 nga libro nga which is required sa amo ang mupalit pod nga amo ang mag-observe mi sa kada classroom nga among i-visit, so dito mi magbutang sa tanan nga mga ma-notice na sa mga bata like ilang behavior, and very thankful kay ko kay usa ko sa beneficiary nga makadawat yan nga kwarta kay dako ka siya tabang labi na next sem nga mag OJT ko, mag-demo ko, mahimo kong student teacher, and damo kayo mga materials nga gamiton, and costly sometimes ang kanang palitunon sa mga student teacher kay dili lang kay basta-basta magkuha mi or magkuha rami sa gawas og kaning mga carton, pero kinahanglan namo og damo nga mga materials nga gamiton para safe and kaning durable ang materials or instructional materials nga among paggamiton. Si Ara May Malinaw, usa ka hospitality management student, mogamit sa pondo alang sa internship uniform, medical examination ug magamit sa pagbiyahe. Ang paggamitan ako sa kwarta nga gihatag ni BBM kay upalit kog maleta, pamasay padong Manila, tapos bayad sa RLE, sa uniform, sa pamedical. Very thankful ko ani nga kuan kay naapil ko. Si Gisaline Sablina nga nagkuha og education, miingon nga makatabang ang maong ayuda sa gasto sa thesis ug uban pang academic requirements. It's a big help gid sa ako ang kaning kuan ayuda na gihatag ni BBM kay dagamig bayran ng specialist sa among thesis nga wa pa natima among amutan moabot og 4K kapin, tapos napami ka ng OJT uniform, napami ka ng mga pangwaon sa kanang register na baydanan namo, napay libro para sa among karon na field study namo, karon na incoming school. Samtang si Silene Ibarzabal, usa ka financial management student, mogamit sa kwarta alang sa medical clearance ug OJT uniform sa Cebu. Dugang pa niya kini ang unang higayon nga nakadawat sa scholarship sukad nagsugod sa kolehiyo. Nagpasalamat usab ang maginikanan sa benepisyaryo nga nag-ingon nga dako ang kahupayan nga gidala sa programa sa ilang pamilya taliwala sa nagkataas nga gasto sa edukasyon. Nagpasalamat kog dako nga naapil siya ani nga ayuda. Nagpasalamat kog dako number 1 sa Ginoo og number 2 sa atong presidente. Nagampo gani kog nagpasalamat kay dako na sa gikatabang siyang pag-OJT. Ang 5 ka benepisyaryo ng eskwela sa Biliran Province State University ug kabahin sa mga graduating students nga atubang sa dagkong gasto alang sa internship uban pang kinahanglanon sa ilang kurso. Sumala sa gobyerno kabahin kini sa bagong Pilipinas agenda ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron mapalabdan ang akses sa edukasyon pinaagi sa direktang suporta sa mga kabatanunan sa mga barangay. Ang maong inisyatibo kabahin usab sa
bawat barangay makikinabang program nga nagtinguhan sa paghatag og dugang oportunidad sa mga estudyante aron mapadayon o mahuman ang ilang pag-eskwela. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, kini si Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Task Force El Nino balik kagad establisar agud masurapo ang epekto ang hila mga kathuraw yan ang katuig. Ang report tigangan Alet Reyes han PIA Leyte. Utro nga gipormahan Office of the Civil Defense sa Sinirangan Visayas ang Task Force El Nino haluyuhan gibabanabana pinakamapaso nga pinakahilabang nga kathuraw yan ang atuig. Sumalakan Share Raisha Saises, Chief Operations Division han OCDA, nanunuyon utro nga pagmugnan Task Force nga makagandam ang mga posibleng nga epekto halarangan ng food security, supply han tubig, kuryente, agrikultura, kahimtangan panlawas ngan seguridad han publiko. Lakip gihapon nga ginahanayan mga pangandaman ha risk communication agud maginapsay ang pagpadalaga ng impormasyon ngadtohan mga natutungdan. Sumalapak ang sizes nga ginaandam ang mga interventions pinaagihan magkanainlain nga ahensya agud diri maulang ang panginabuhi ngan pagkaon ng katawhan pilabi ko na ada na habot ngahan pinakamapasong nga panahon. Yung isa po sa mga nakita po natin for food security nung nag-present po yung Department of Agriculture is of course yung drought resistant crop seeds and crops po na mag-withstand po if we experience dry spell and drought. At meron na rin po silang intervention in terms of irrigation na kahit po magka-dry spell or drought, at least there is sufficient supply of water for irrigation purposes, lalo na po sa mga crops and rice, yes, and etc. Pinaagihan Regional Risk Reduction Management Council, ginpapanday na pagkena ang Regional El Nino Action Plan nga magdidetalyehan mga pitad han kada tagsa nga ahensya. Ha-forecast ang pag-asa, pahayag hini nga na-eksperyensyahan na yan na ang mapaso nga panahon nga na pinakaitaas nga temperatura imposible aada habut nga ang mga bulan han Agosto nga 2 Disyembre. Gidugang pa ang pag-asa nga magpapadayon ng El Nino phenomenon kutob pa siyahan nga parte han 2027. Iyan nga Philippine Information Agency Leyte ni Alet Reyes in ang EU Agenda Ha-8. Permitting on wheels ginpahigayon han DENR ha Southern Leyte. Aden detalye kan Bong Pedalino han PIA Southern Leyte. Sa tuyo nga mapaduol o mapadali ang paghatag og serbisyo sa katawhan, ang buhatan sa Department of Environment and Natural Resources nagpahigayon sa permitting on wheels nga kalihukan sa miaging semana diha sa daan nga DPWH Building, Barangay Asuncion, Dakbayan sa Maasin. Lakip sa mga serbisyo nga gitanyag, mao ang ubos sa Environment Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau ug uban pa. Sumala ni Ninita Gallier, Information Officer sa Provincial DENR Office, ang napadangat nga serbisyo mao lamang ang pag-isyo sa Environmental Compliance Certificate, pag-isyo og Certificate of Non-Coverage ug paghatag og titulo sa yuta. Sa mga titulo sa kayutaan, pinagi sa free patent application uban sa pagtambayayong sa Register of Deeds, dihay na pulog 5 ang giandam apan 5 lamang ka mga tagtungod ang nakaabot og mikuha sa maong mga titulo. Si Gallier Mingon. Si Ludi Layula mao'y usa sa mga malipayong nakadawat sa free patent title. Niya pa importante ang maong dokumento kay nagpamatuod kini nga siya og ang iyang 8 ka mga igsuon mao na ang legal nga tag-iya sa luti o yuta nga ilang gitikad. Nagpasalamat siya sa nagpasiugda sa maong kalihukan uban ang pagpadayag sa dako niyang kalipay sa maong kahigayunan. Salamat kaso, daghang salamat sa inyong ihatag nga oportunidad para nang salamat. Importante kay nagpamatuod ni nga kami na mao legal nga tag-iya sa maong luti sa yuta. Ako kaso ang kalipay. O nagpasalamat ko sa nagpasiugda dining maong kahigayunan. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Agenda Ha-8. Tacloban City Jail nagdumarahin drug testing para han ilira mga empleyado. Adan detalye kan Sola Larcon han PIA Eastern Visayas.
100% han mga personnel han Tacloban City Jail ngan 20% han mga persons deprived of liberty o PDL ang ginpailaram ha drug testing nga naglabay nga adlaw. Ini nagud masiguro nga waray jail personnel nga nagamit han illegal nga droga ngan malikyan ang korupsyon hasakuban prisuhan. Sumala ka ang Jail Chief Inspector Benedicto Ramirez Jr., Jail Warden han Tacloban City Jail, ini nga pitad in may da koneksyon hanira application para maideklarar ang prisuhan kumo drug-free jail facility. To check kung may da talaga ang mga personnel gihapon kung may da ba nagagamit. So to ensure the personnel they are fit for duty at the same time free for corruption with regards to illegal contrabands. While ang PDL gihapon, gikakandak gihapon natin at random drug testing to verify kung may da ba nagamit o nakasulog na drugs. Kung 100% han mga jail personnel ang ginpailaram mandatory drug testing, 20% la o 119 han 558 na PDL sa male dormitory ang ginpailaram random drug testing. Kung maging positibo man ang resulta ng testing, ini ipapailaram pahin confirmation sa Manila ngan may da posibilidad nga makihaan ang drug testing in ginumara koordinasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ngan City Anti-Drug Abuse Council ng Tacloban. Tika nga PIE Eastern Visayas. Sol Alarcon, ini ani agenda haot. DICT-8 naglansaran Government Network Project kasyudad han Tacloban. Ini ang balita yan na ni Jasmine K. Tagosto han PIA Leyte. Official nga naglansar ang Department of Information and Communications Technology o DICT hin Government Network Project kasyudad han Tacloban nga nagpasumpay hinsay senta nga mga ahensyahan gobyerno. Panuyo hiniin magkaurusa ang nasabi nga mga institusyon ngan mga katawhan o publiko agud makapadangat hin mahapsay nga pagpaambit ngan pagpasamwak hin impormasyon ngan epesyente nga fiber connectivity. Durante hin aktibidad gintagan hin doon ni DICT-8 Regional Director Melvin Carlo Baroa nga ang cybersecurity o ang pag-alagad han seguridad han data pati ang digital highway induha nga mga importante kaupay nga rason han pagsiguro nga maestablisar ang fiber backbone agud masolbaran ang problema han digital divide ngan makabulig gihapon na pagpauswag han ekonomiya han rehiyon. Labot lahan paglansar hini nga proyekto ginlakip gihapon ng DICT-8 ang paglansar hinsay 54 nga mga libre nga public wifi sites sa sulod han syudad. Ginkumpirma ni Baroa nga target han DICT-8 ang paglansar gihapon hin Government Network Project Hakatarman Northern Samar, Maasin Southern Leyte, Borongan Eastern Samar, ngan Ormoc City Leyte hatuig 2028 to 2029. Imagine that national fiber backbone as a sort of pipe or as a sort of digital highway para po ma-secure ang data na dumadaloy po sa ating mga ahensya. Napaka-importante po at napaka-confidential ng mga information, especially among us na interagency mga communications natin. Hindi rin po connectivity lang, it also comes with uplifting their economic status. Digital transformation or connectivity is a great equalizer. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, ini ani agenda haotso. Sangyaw Dance Festival ng Tacloban naging maribong. Adan report ni Rian Arintuhan, PI Eastern Visayas. Naging maribhong ngan makadilipay kitaon ang syudad ng Tacloban bidahan Sangyaw Parade of Lights ngan Sangyaw Dance Festival kasumpay han ika 137 nga selebrasyon han fiesta ni Señor Santo Niño de Leyte. Dirudilain nga mga grupo ang nagpakita ipinaagi han pasundayag han di kolor ngan mag-anyag nga mga sulot diin nagsusumat han riko nga kultura ngan tradisyon. Didahini nga pasundayag han Sangyaw Dance Festival nanguna ang tribo San Rafael han Northern Samar diin nakuha hini an 500,000 pesos nga premyo. Naangkon gihapon ng grupo ang special awards nga Best in Parade, Best in Andas, ngan Best in Costume. Nag-ikaduha naman ang tribo Mag-Uruma han Santa Fe Leyte, samtang ikatulo naman ang tribo Ibabaw nun han Katarman Northern Samar. Samtang kampiyon naman ha float competition ang CIA Bayanihan, ngan daog naman ha merrymaking competition ang Sheridan Marketing Incorporated. Labawhan competition ang Sangyaw Dance Festival nagpakita han kanang Tacloban
han pagsalinurog, han pagtuo, kultura ngan tradisyon, ipinaagi han pagdaig kan Senyor Santo Niño an patrono han syudad. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Rayan Arinto, ini aliyo agenda ha 8. Ginlubong na ang ikatulong nga biktima han shooting incident sa San Jose National High School, Tacloban City. Matuok-tuok ngan punuhin emosyon ang pamilya, mga paryente, mga kasangkayan, mga classmates ngan lakip na ang mga amyaw ni Joyancy Badoria Sipara, ang 15 anyos nga high school student nga biktimahan panmusil sa Kuban Eskwelahan ang naglabay nga Hunyo 22. Iya ang ginlubong sa Holy Cross Cemetery. Nauna ang ginlubong ang duha nga biktima ang shooting incident sa Superior Memorial Garden. Kung manunumduman nga naging sentrohin mga balita diri la din ha aton dapit kundi habugos nga nasod nga nalangyaw ang nasabi nga shooting incident sa San Jose National High School mahitungod nga mga batan-on hini ito nahidadabi. Han Lunes nakatalaan mabalik na eskwelahan ang mga eskwela sa San Jose National High School kundi han aton pamakianhan ang pirahaira ina diri pa pagbalik ngan hingyap nira nga maging online laanay ang klase. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon ini ani agenda ha 8. Hatong Ratsada Balita yan na, PIA nagdumarahin Media and Information Literacy para ka Barangayan Carigara Leyte. Winaray nga lingwahe kaapi ha top 10 nga lingwahe han Pilipinas. Ang detalye ni mga Ratsada, hin mga balita, masunod na. Ratsada Balita! Haluyuhan nagtitikad ako nga pagsarang han fake news yan nga panahon ng digital age. Nagdumaran Philippine Information Agency Region 8 in Media and Information Literacy Forum ngadto mga kabaranggayan na Carigara Leyte. An katitiro nga gitabungan mga barangay officials, mga lidera sa barangay, mga kabataan ngan civil society organizations tika nga magkalain-lain nga barangay han bungto. Nag-abre han era panunahuna ti paunanong nagsasarang ang fake news ngan kun ti paunanong liwat ini nakakahibang ha komunidad. Sumalakan PIA 8 Regional Head Rian Arinto, kinahanglan updan hinakangayan ng impormasyon ngan giya ang katawhan agud maging kritiko ngan diri basta-basta tumuod anuman nga nababasahan na internet o mga social media. Gintagan ni doon gihapon durante ang forum ang fact-checking ang impormasyon, pagberipikaran surok ang impormasyon nga ang kabug-usan nga paging responsable nga nagamit ang social media, digital citizenship ngan ethical communication. Iti yung role ng barangay, barangay secretary or barangay treasurer, ano ka mong mga appointed kwan, dituinan ka mo nga kamo pag-disseminate ang information. So dapat make use of the social media, dapat wise use of the social media. Dili kay kakuang-kuan lang kagamit-gamit lang. Pasalamat kita na may social media kaya among pinakamadagmit nga paagi para makahatag ng information. So at least gamitin natin sa tama ang social media. Share accurate information and fact checks on government social media platforms to help educate others. Check whether it's a joke. Kay banging intrimis, use a fact-checking site or system para natin masabutan kung tinuod ba talaga itong information. Gintagan ni doon ng PIA nga dako ang papel han mga mulupyo hilabi ang mga local communicators sa kabarangayan hapag siguro nga eksakto nga tama ng impormasyon nga ginpapaabot sa komunidad, partikular na panahon hin mga kalamidad, public health emergency, eleksyon nga iba pa nga mga dagko nga panhitabo. Upod na top 10 ang lingwahe nga winaraya sulod din 135 nga lingwahe habugos nga Pilipinas. Sumalakan Attorney Marites A. Barrios Tara, chairperson ng Komisyon ng Wikang Filipino. Ini nangangregsigon nga damo pa nga mga Pilipino ang nagyayakan nga naiintindihan ini nga pinulungan nga nagpapabilin nga ginagamit kada adlaw nga pagkigimang raw. Dako ang papel ang lingwahe ang pagpreserbahan pangilalaan ng kultura, tradisyon, literatura nga oral history han mga waray. Panawagan han KWF ha mga pamilya, mga eskwelahan, mga local nga pangobernuhan ng mga institusyon na kultura nga aghaton ang paggamit ng mga lumad nga hinaknan base masiguro nga may papasa ini hasunod nga mga henerasyon. Sa panahon po ngayon ng artificial intelligence, ng internet, nais po namin makita ng kabataan na ang wikang samat, ang wikang latent, ang wikang waray ay malakas at kailangan po ito mapreserba at mapalaganap ang paggamit nito. Kung kaya nakita namin na magandang katuwang ang Leyte Normal University sapagkat narito po ang kabataan, narito po makikita nila na ang wika ay ating binibigyang halaga sapagkat ito po ang salamin ng ating pagkakakilanlan. Dito natin nakikita ang aktwal na
figura ng ating kasaysayan, ng ating pagmamahal sa wika, at syempre po, nariyan din nakapaloob yan ang kultura. Sa panahon ngayon, kailangan po ng may pisikal na kaalaman para makarelate ang ating kabataan at maging ang lahat ng mamamayan, lalo na po ang mga tao na narito sa lingkod. Ginuundong KWF ang padayon nga paggamit ng winaray, habot nga nagkritika dako nga impluwensyahan ng globalisasyon ng digital nga komunikasyon. Ang winaray o waray amo ang pinulungan ng mga probinsyahan Samar, Eastern Samar, Northern Samar, kaudgan nga Patan Biliran nga nauno nga segundo distrito nga probinsyahan Leyte. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, inihi Alet Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Mapay na oras mga kasangkayan, ako si Nicole Yabor, magpapadangat ang Istorya Panlawas yan ang edisyon han Agenda Ha-8. Aton pag-uurosahon ang importante nga selebrasyon han National Nutrition Month. Ako naman si Ella Sumayod. Kada bulan ng Hulyo, ginsiselebrar ang National Nutrition Month agud tahinumdumol ang tagsa nga Pilipino nga an maupay nga nutrisyon amon pundasyon han himso nga panglawas ngan maupay nga kabubuwasan. Ang sakto ngan balanse nga pagkaon importante para hangatanan. Kika nga mga kabataan, adult, tudso ba mga lagas. Kung sakto ang atong nutrition, mas marigon ang atong resistensya, mas madali makalikaya sa sakit, ngan mas epektibo at pag-eskwela ng pagtrabaho. Kinahanglan nga aton kada adlaw nga pagkaon, may ada prutas, utanon, isda, karne, itlog, beans ngan iba pa nga pagkaon nga mayaman na bitamina, mineral, protina ngan fiber. Di kay liwat ang sobrang nga matamis, maalat ngan mamantikaon nga pagkaon. Dako liwat ang papelhan mga gikan nga pagtukdo ka kabataan hang maupay nga pamatasin na pagkaon. Mas maupay kun ang bugos nga pamilya na kaunhin masustansya nga pagkaon nga nagbubuhat hing active ngan maupay nga lifestyle. Diri la iguan pagkaon hin masustansya. Importante liwat ang pag-inom hin igo nga tubig, regular nga pag-ehersisyo, igo nga pagpahuway ngan pagmintinar han limpyo nga palibot agud malikayan ang mga sakit. Hinumdumi, diri kinahanglan magasto ang pagkaon, agud maging masustansya. Damo nga lokal nga prutas utanon isda ngan iba pa nga pagpawnan abot kaya ngan punuhin sustansya. Kini nga National Nutrition Month, magbuburublig kita ha pagpilihin himsog nga pagkaon para haaton kalugaringon. Ngan haaton pamilya kay an husto nga nutrisyon yan na amo an pundasyon han mas mahimsog nga kabubuwason. Iyo pala nahibatian ang pinaorhi nga impormasyon bahin han paghirot ha mga sakit. Nagihinon tami nga kamoin magpabilin nga hinsidan panlawas nan makabulig ha pagpadukwag han ating sosyedad. Magpapadayon kami ha paghatag ha iyo hin mga impormasyon nga may kalabutan na kahimsog ang panlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy. Tikang ha Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini he Ella Sumayod. Ngan ako naman Nicole Yabor para ha Istorya Panlawas. Ini ang iyo Agenda Ha-8. Sumat Panahon! Matapos makagawa sa Philippine Area of Responsibility ang Nanay Bagyo Henry, kinbabantayan naman niya na ang usa nga bagyo hasilrangan nga dati tan nasod. Naging tatawag Bobby. Iniin gawas pa par nga may ada kahirayon nga sobra 3,000 kilometros hasilrangan Visayas. Ha-forecast track han Japan Meteorological Agency posible agi ang nanay han bagyo ang Marianas Island ug sa makabot ha Pilipinas. Ha-forecast naman ang Pag-asa posible makasulod ang bagyo hati arabot nga Miyerkules. Kundi nakikita nga diri ini maglalandfall ini in Malis pikadto han norte nga dapit han Philippine Sea. Ang bagyo ay pagtatawagon na nga bagyo inday kung makasulod ha ini hapar. Darahin ni otro nga nagtaymat ngon ang Pag-asa
natutukan ang mga pinakabagong nga updates hini nga bagyo ngan mamati ang mga mando ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Robin Miñano. Ini ang iyong agenda. Hautso. Editorial. Ang madugo nga panmusil suludhan San Jose National High School, Tacloban City. Ngayon kamatay hintulong ang mga estudyante ngang kasama din sobra 20. Inusa nga trahedya nga diri na nagahatag in maidlot nga samad ha mga pamilya ha mga biktima kundi bumayog han bugos nga sistema ng edukasyon ha bugos nga nasod. Ang eskwelahan na dapat lugar hin pag-aradman nga amo ang magtutuman ang mga pagandoy ngan magahatag hin kataluwasan in naging lugar hin kahadlok man kasubo han mga kabataan lakip na ang mga kaganak. Talagsaon in mga panitabuhin panmusila sulod din eskwelahan na Pilipinas pero ini indiri siyahan nga gayon nga naidadabi ang mga eskwelahan hin makarimadima nga mga hitabo. Haiba nga parte ang nasod, may mga hitabohin panmuno, pangastigo, bullying, gang-related violence, ngan iba nga mga klasehin kasamok nga gindadabihan hin mga kabataan. Ini nga mga hitabo in malinaw nga pahinumdum nga may mas hilarom pa nga problema na angay solusyonan. Nalutaw ang mga unang report nga bullying o panraog-daog at posible hinungdan ng panmusil han mga children in conflict with the law sa San Jose National High School, Tacloban. Kung asa man nini ang hinungdan, malinaw nga diri patuhayan mekanismo para hin mahibaruan ng matagal hindagmit kakabatunan ang mga estudyante nga naabat hin grabe nga emotional and psychological nga mga problema. Diri sa dang an maghilom la matapos ano sa nga trahedya. Kinahanglan gumios sa Department of Education nga ng mga hitutungdan nga mga ensya ago dini indiri na mautro. Una, pakusgon ang mental health program sa mga eskwelahan, kinahanglan mas damo nga mga guidance counselors, psychologists, ng regular nga mga psychosocial interventions para ang mga estudyante nga nakaka-eksperyensya hin bullying, depression, nga iba pa nga mga problema emosyonal. Ikaduha, dapat mas mahugton ang pagpatuman ang Anti-Bullying Act ngan diri baliwarayon ang anuman nga istorya hin bullying. Ang mga magturutdo kaganak ng mga estudyante in kinahanglan may ada paagi agud makagsumbong ngan maaksyonan dayon ang mga reklamo. Kinahanglan gihapon istriktuhan ang seguridad sa mga eskwelahan. Ang igo nga ihapan mga security personnel, hingpit nga inspeksyon ng mga masulod na campus, pagbutanghin mga security protocols, and importante na mga pitad agud may bitaran ang pagsuludin mga armas nga mga delikado nga mga hinganibad. Kinahanglan gihapon ang may ada mabakod nga koordinasyon ang DepEd, PNP, DSWD, ng lokal nga mga panggobernohan agud matudlok ang mga kabataan nga nagkinahanglan itong interbensyon ug sa paman umabot ha violenteng hetabo anira ginaagian. Ang kataluwasan ng mga estudyante indiri la responsibilidad han mga estudyante kundi han bugos na komunidad. Ang trahedya sa San Jose National High School inkinahanglan magserbi nga basihan hin mas hilawig nga reforma agud masiguro nga ang kada kwarto ha mga eskwelahan in magpapabilin nga lugar hin hapsay nga pag-aradman ngan diri kabarakan. Ini kay dapat turay kag anak nga mababaraka nga bangin simba ko ano lang maraot nga mahitabo hanira mga anak didto ha sulod ng eskwelahan. Ang edukasyon en usa nga katungod nga nang kataluwasan na sulod ng eskwelahan indiri maging pribilehiyo kundi kasiguraduhan nga ginahatag ha kada bata na nag-aaram. Para han editorial, ako Herayan Arinto. Ini ang iyong agenda ha 8. Iyo pala hinbatian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyo han munupyo. Damo nga salamat ang iyo pag-upod ha amon hininga edisyon. Kami magpapabili nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda 8 Year 2. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Delivery!